Hi guys! Good morning! So nakalimutan natin ang ating microphone. This is Soxy Mendoza again. Happy Friday! Another Friday, another farming day. So binago na natin guys ang ating schedule. Dati, Saturday tayo nagtatrabaho dito. Pero since Friday is a break day or walang pasok ang mostly ang mga opisina dahil nandun pa rin tayo sa crisis mode para makatipid sa fuel at sa transportation at hindi pa bumabalik ang setup. So, ang ginawa natin, minimik natin ang work arrangement ng government. So, dahil most of our clients are government para sa mga retail store natin. So, nandito tayo ngayon guys, dito sa farm. So, ito yung ginawa ni Mamang Dario, ito yung daanan ng tubig. So, hinapak niya yung mga bato dito. Kita nyo? At ang ganda rin naman. So, ito ang pinakamahabang time ng tag-init na na-experience ko. At hindi rin siya maganda sa mga halaman. At natutuyo at pumapangit. Pero anyhow, ngayong araw na ito ay tayo ay lilibot. I-check natin yung mga vanilla natin. At bibigyan natin ng instruction si Mamang Dario at saka si Baste na magdilig ng mga bago nating vanilla na itinanim a week ago. So at least madiligan man lang ng konti at nang hindi naman siya maging kawawa. So guys, ipakikita ko sa inyo yung routine work na ginagawa or maintenance ng vanilla. At para meron kayong idea. So, samahan niyo ako. Guys, okay, nyo. Ang haba, ang ganda. Malamig dito, kaya yan o, nakikita nyo, ito. Yung pinakang belly, tawag ko dito ay pusod. Belly petals ng vanilla. Ay ibig sabihin tuloy-tuloy ang growth niya dahil hindi pa natatanggal ito, kita nyo yan. So yan at kung hindi umuulan ay kailangan natin magdilig. Gaya ngayon the whole week ay hindi umulan, so ito ang tataba niya. Ito yan, mga natanggal na yan yung mga bunga. Ito yan, ganito. Itong mga ganito ay ibabalik ninyo, inilulup at ito para siya umakyat ulit pabalik doon. Tapos yung mga matataas na mga vines dapat ay eye level lang talaga siya. Huwag mong hayaan na makaakyat ang vanilla sa taas dahil pag bumulaklak siya mahihirapan ka. So yan ang isa sa maintenance ng vanilla, yung pagluluping at saka pagmamanage ng mga umaakit na vanilla. At kung meron ka namang katulad nito, hindi natin na-pollinate ito, ay di para lumaki yung nag-iisa niyang kasama, tinatanggal, tining ang tawag dito. Ginagawa din ito sa mga ubas para yung sustansya ay mapapunta dun sa yung nag-iisa. Kaya lang hindi ako nag-expect na madami din dahil yan ay natanggal na yung pinakang dulo niya dito. Ito nga guys, at kaya basa pa ito. Yun ang disadvantage pagka hindi umuulan. Kawawa ang mga halaman guys. Kakaawa. Ito. Hindi makikita nyo yan, madamo. Pabaya ko lang madamo, at least kahit paano malamig. Hindi sa lang natin siya babawasan pagka talagang tag-ulan na. Pero ngayon ay ang haba talaga ng tagtuyot. Nako, tayo dun sa mga vanilla na kabila sa mga bago. Makikita nyo na kahit itong ating mga ornamentals, ito, nakalimutan ko na ang tawag dito. Payat na payat lalagyan natin ito ng bunot niya yung araw na to. Guys, yung mga black peppercorn na hinarvest ni Mamang Dario. At subukan natin mag-harvest ngayong araw na to. Yeah, okay. Hindi na tayo ngayon, hindi na tayo magtatalas ng damo at talaga namang kaawa-awa ang mga halaman. Talaga, kaiba ngayon.
Oh, yan. Ito yung, guys, ito yung nung isang linggo. Naglagay na siya ng bagong, ito yung lansones na tinalbusan natin. Nag-produce na siya ng mga bagong dahon. Wala tayong magagawa ngayon. Dahil ang haba ng tag-init. Lord, paulanin mo na naman at kawawa ang mga halaman namin dito. Oh. Ito yung mga tinanim natin. Okay lang siya, oh. Buhay na rin naman. Maigi ito dahil may mga shade. Itong tinanim niya. Aba, oh, okay na siya. Diretso na yan. Mga tinanim natin dito. Ayos lang. Okay. Ayan. Guys, nakakatakot. Scary, oh. Ba, meron. Ayan, oh. May pinagluluhan ng ahas dito. Ay, oh. Ay. Ano kaya ito? Kubra? Ha? Ay, inay. Nakakatakot. Baka ari kubra. Diyos ko po, Rude. Kaya kami hindi naglalakad dito nang hindi nakabota at nakakatakot. Hala. Ito, oh, ang haba. Ilang metro na to. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. May pinagluluhan ng ahas. Nakakatakot. Tingnan natin ang ulo. Dito, oh. Ito, ano kaya to? Kubra kaya to? Tatanungin pa kung kubra eh. O yan. Kaya kita nyo si Baste, oh. Yan. Hindi kami nalakad dito, guys, nang wala kaming bota. Dahil baka katitingin namin makagat pa kami. Kubra kaya to? Ito. Paki-comment na, guys. Si Cobra Prince, ano kaya to? Hindi kaya, dalawa kaya ito? Baste? O isa lang? Ha? Ha? Isa lang? Ang haba, ano? Malaki na to? Ano kaya ito, Cobra? Wag na nahihirapan pa magdala dito, Mamang Dario. Wag mo nang kukuhanit, kahirap naman. Magbit-bit dito. Yan, oh. Yan, guys, oh. Pinanguhan niya sa kapitbahay. Ba't hindi nila itulo sa kanila, Mamang Dario? Masukal na, madam. Sayang naman eh, pwede nilang pakapitan niya ng... Kaya nga, kung ngayon ang hinayang, sabi, itapon ko na iba. Ako wag, akin na lang. Sad news, guys, ang mga bulaklak na lansones natin. Akala ko dito lang kami ang nakaranas ng panlalagas ng mga bulaklak ng lansones. Akala ko buo ang mga taga Bakudaw at taga Nuhan ay nalagasan din. So katulad nito, bumubunga ito, ubos ang mga bulaklak. At ito marami natin dati. Bate, inanuhan pa ni Basti. May natara din naman katulad yun, o kaunti. Yan, o. Yan. O, ito. Ano siya eh, parang masusunog, guys, sa sobrang init. Ito, o, tingnan mo, o, guys. O, yan. Ito, yan, o, nasunog. Nanilaw muna siya nung una. Nanilaw. Tapos yan. Nasunog. Nasunog sa... May tanim kayong lansones o vanilla. Hindi rin maganda ang monocropping. Ibig sabihin ng monocropping, yung mag-isa lang siya. Kailangan ay talaga ay may... Para din siyang tao na kailangan niya makipagsosyalan. O kailangan din sa isang bahagi. Ay, ano. Dahil pag monocrop, ang problema, katulad nito, oh, yan, inaatake siya ng mga peste. Kung yan ay lansones lamang ang nakatanim, ay di doon siya pupunta. O makikita nyo ito, guys. O ang dami nakakapit na, hindi ko alam kung anong tawag yan. Sa aphids. Aphids siguro yan. O kung ano pa man. Ay kung yan ay lansones, ay di sa lansones siya pupunta. O dahil tayo marami mga kakawate, meron din tayo ditong basta ito yung mixed crop. Pero hindi tayo pwedeng umasa sa lansones lamang. Katulad niyan, na i-video ko yung halos lahat ng lansones natin ay nasunog sa haba ng tag-araw. May mga nakaligtas din. Ari, dahil medyo malamig dito, tingnan natin kung tutuloy. O yan, o. May natira pa rin konti. Ay, uwan kung tutuloy. Ito,
Yan oh, may natira pa rin namang kaunti. Hindi ko alam kung tutuloy yan at pangit ang klima. Mainit. Oh, so guys ha, dahil ang mga lungkong ay forest plant, ang vanilla ay forest plant, ay hindi talaga, kita niyo yan oh, hindi advisable na sadsadan ang lupa. Dahil umiinit ang lupa, walang nagre-retain ng moisture. Yung mga covered crop ng mga damo, nakakatulong din yan sa halaman. Hindi maganda na sa idin o sobrang linis. Parang tama lamang, moderate. Oh, ito guys, oh, makikita nyo, halos lahat ng lansones natin na bulaklak, nalagas na siya o natuyo. Walang ulan kasi. Tapos uulan na lang ng malakas. Sobrang init. Ang haba ng tag-init guys. Sana naman ay paulanin na. Wag lang malakas. Kaunti-kaunti. Guys, makulimlim na. Pero nampipik ang kalikasan. Kukulimlim, hindi naman uulan. I'm praying na sana'y umulan dahil ng mga vanilla naman ay medyo kuluntoy na. Pero in fairness sa vanilla, magtanim ka, matagal yang mamatay. Hindi yan basta agad na mamatay. Kaya I suggest na pag summer, magtanim ka ng mga kakawati ng kanyang support or host plant para pag bumagsak ang ulan, ikakapit mo na lang yan. Yung iba nagtatanim summer, ako ay matagal na nagbabanila. Siguro may mga 10 years na ako na nagbabanila. Ay ang base sa observation ko, pinakamagandang talaga magtanim ay ang tag-ulan, pagbagsak ng ulan, hindi summer. Ang kakawati ang pinakamadaling itanim. Tapos pag buhay na ang support plant, dati nagsasabay ako, kaya lang hindi maganda, pinapatay siya ng vanilla. Kasi kailangan munang ang buhay ang support plant nyo bago kayo magtanim ng vanilla. So, ito medyo nalulungkot tayo guys dahil hindi ko alam, hindi nakasurvive ang ating mga bulaklak ng lansones. Pero meron namang ding nakasurvive. At least alam ko na siya ay bumubunga. First time yan talaga na magpakitang gilas. Pero hindi lang naman ako ang nakaranas ng ganyan. Pakikita ko sa inyo guys. At saka nga pala, akala ko mamamatay ang mga lansones namin dahil nanilaw. Pero yun pala, nagpapalit pala siya ng dahon. Every summer, basta uminit siya, papalit siya ng dahon. At tapos nagpuproduce ulit siya ng bagong dahon. Guys, so, baste. Dahil kami walang office ngayon, dahil break time, o yun, naghahakot siya. Baka naman masira baste yung ating, ano na yan. Sige, kaunti-kaunti lang. Yan o, ito yung inano ni Mamang Dario. So kung marami kayong mga logs na pabulok na, pagkain niya ng vanilla, awan ko kung, dini baste, wag mo nang, dini sa ano, sa mga wala pang, mga ano ari dini, o, papakita ko sa iyo. Dito, ito ang pinakang-base namin, nilalagyan ng ito, dito. Yan. Saka yung iba dito, baste, nilalagyan ni baste dito. Yun, yung mga yan. Ito. Lalagyan niya. Yun. Pagkain kasi yan ng vanilla. So pag nagtanim kami ng vanilla dyan, ay di, yan, lalagyan na rin niya ng mga bunot. Ito lang ang trabaho namin. Hindi araw-araw kami nagtatanim para wag mabigla ang katawan, saka wag din mabigla ang halaman. Pailan-ilan lamang bawat punta namin dito. Guys, mga hinakot ni Mamang Dario do sa kapitbahay dahil nag-harvest sila ng mga niyog. O awan ko kung ang ginawa ni Mamang Dario. So ang ginawa ni Mamang Dario din ay dinala din binabayaran ko, kunyari galing doon sa kabilang niyugan, tatapon lang, binibili natin guys ng 80 pesos. Ito. Oh, yan. Itong mga niyog na ito, ang pagkain ng vanilla, ilalagay natin yan dyan. Tapos ngayon, naisip ko itong mga pinag-anuhan ng, itong mga dahon na ito. Ito ang pinakang gagawin natin, mulch. Ilalagay natin sa kakaykayin natin at ilalagay natin sa paligid ng vanilla para wag siyang kapitan ng ano ba yan?
kapitan ng mga covered crops. Aba nga naman, may ube dito oh. May ubing puti. Wild ube. Ang ganda ito. Paano kaya ito? Ayan oh, sayang Ari. Hindi pa nadukal ni Mamang Dario. Ano kaya to? Violet? Ang ube na to? Oh, sosyal ang ube, ang taba. Oh, ang daming ube din eh. Ubihan pala to. Oh, kita nyo guys, ubihan oh. Ang daming ube dito oh, yun. Yay, nakakahukay kami dito ng mga ube. Forest plants din ang ube. Ito, ang daming ube. Ubing puti nga lang. Kagaya nito oh guys, nililimot natin yan. Pero delikado rin, minsan ay may mga hantik. Hindi dapat kinakamay o dapat naka-gloves. Nilalagay natin din. Paborito ng mga banila yung mga bulok na halaman. Naalala ko na kung ang tawag dito sa mga peste, tunggro. Tunggro? Oo. Parang ang galing ko sa tunggro. Oo, tunggro. Ito yung mga pumupunta sa mga sitaw. Aha, yung maitim. Alam niyo na, tunggro. Tunggro ang tawag doon. Naririnig ko tunggro nung ako elementary. Ito, tunggro. I-research ko nga kung anong klaseng pests and diseases. Salip na, wala na kasi siya makapitan kundi itong ito ang tunggro. Oh, dito siya kumapit sa ano ba to? Ganyan yung pangalan? Meron? Bigdal ba dun eh?